Aquarius! Hello, my dear Aquarius! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 22, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-proceed or magpatuloy sa ating reading, hayaan niyo po sana ako na kunin ko itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay, my dear? 9 cards in total. Okay, tingnan natin. 9 cards in total. Tingnan natin kung ano meron sa araw na ito. And mabilisan na cleansing tayo. I think we need it. Kailangan natin ng cleansing for today's video, my dear Aquarius. Okay. Para mataboy-taboy yung mga unwanted energy. Okay? So let's go na tayo, my dear. First card mo is the Ace of Sword. Ang pagkakaintindi ko, my dear, or ang energy interpretation ko lagi kay Ace of Sword is regalo. Okay? And at the same time, sakripisyo. Okay? So, taglit lang, excuse me po. Okay. So, ngayong araw na to, my dear, is dinadalaw ka ni Ace of Sword, which is may kinalaman sa clarity. Kasi konektado yan sa energy ng isipan. Kaya kung makikita mo dito, para ka ditong nag-iisip, my dear. And then meron kang hawak na sword. So, ibig sabihin, ngayong araw na ito, kaklarify ko muna. Yeah. Page of Wands ang kasama. Okay? Parang full card ang energy ng Page of Wands. Kasi kung makikita mo dyan, nagdadampot siya ng mga stick and then on my understanding or assumption, my dear, is parang magbo-bonfire siya. Okay? Or sabihin natin siguro meron siyang bubuuhin na bahay-bahayan or maybe tent. Pero based sa size kasi ng mga kahoy, parang bonfire. Okay? Ang gagawin niya. So, pag pinagsama natin tong dalawang card na to, ang nabubuo ko na message, my dear, is ngayong araw na to, nararamdaman mo na kailangan na ng change. Na kinakailangan mo nang ihakbang yung mga paa mo, pero at the same time, dahil sa energy ng Ace of Sword, possible na naglalaban yung isip mo at saka yung puso mo. Okay? Kasi mahirap gumawa ng pagbabago lalo na kung yung mga babaguhin mo is nakasanayan mo na o malapit sa puso mo. Pero ngayong araw na to, parang tinutulak ka, my dear Aquarius, na, oy, gawin mo na tong bagay na ito. Pero, hindi mo na pwedeng gawin to doon. Kasi, pag ginawa mo to doon, possible na magkaroon tayo ng problem, 'di ba? Or possible na sirain nito kung ano man yung mga pinaghirapan mo, kung ano man yung mga bagay-bagay, okay? So, ito ay energy ng pagbabago. So ngayong araw na 'to mararamdaman mo na parang meron kang mga kinakailangan baguhin and at the same time, you need to move forward kasi parang stagnant na yung energy or parang wala nang nangyayari sa'yo, my dear, sa ganyan na mindset or ganyan na sitwasyon. Okay, parang tinutulak ka na sinasabi, Aquarius, sige na, maiiwanan ka na ng bus. Sakay ka na. Pero iniisip mo, teka lang, kasi gusto ko siyang kasama, mga ganon. 'Di ba? Okay, so let's go tayo, my dear Aquarius. Next card natin is
The energy of the hangman. Okay, sitwasyon. Okay? So, sa paglabas, my dear, ng hangman, maliwanag dito na parang nasa isang sitwasyon ka, my dear, na dapat wala ka dyan. Okay? Or parang may nangyayari na parang hindi mo deserve. Okay? Let me see. The strength card, kinakaya mo na lang talaga, my dear, no? May nangyayari na hindi tama. Okay, ibig sabihin ikaw ang gumagawa ng adjustment, ikaw ang nag-a-adjust, ikaw ang nagsasakripisyo, yun ang nakukuha ko dito, my dear. And wala namang masama, my dear, na magsakripisyo. Wala namang masama na gumawa ng mga adjustment basta merong benefits. Okay, may pinatutunguhan yung pagsasakripisyo. Kung walang pinatutunguhan yung pagsasakripisyo, di sayang lang yung effort, yung pagod, yung pagtitiis, 'di ba? Yung hirap, yung sakit at kung ano man 'yan. So, ang nakukuha ko kasi, my dear, is nasa isang sitwasyon ka na parang hindi mo naman deserve. Parang sinasabi ng card dito na nai-stuck ka diyan, my dear Aquarius. Anong ginagawa mo diyan? Hindi mo naman deserve 'yan. You deserve so much better. And yung better na yun is nandodoon na. Better ha, hindi bitter ha. Magkaiba yun ha. So, nandodoon siya. Parang kinakailangan mo lang talagang umalis sa sitwasyon na 'yan and then i-grab yun, okay? Kasi maliwanag dito na parang nagtitiis ka sa isang sitwasyon na hindi naman talaga worth it kasi walang nagiging benefits, okay? Walang nagiging pagbabago, kumbaga parang walang naa-absorb. Parang hindi siya parang sponge. Ang sponge kasi 'di ba 'pag tinapon mo sa tubig, a-absorb niya yung tubig. Ito parang wala. Wala nangyayari. Okay. Next card is the energy of the King of Pentacles. Okay. So, this is energy. I like the energy ng King of Pentacles kasi yung energy niya dito is parang napaka ano lang talaga, like super super uh, resourceful, yung parang gano'n, talagang ulirang ama, 'di ba, gano'n yung energy dito or ulirang ina, pwede naman, 'no? So, clarify ko nga 'to, paki-clarify nga po yung card na 'yan. Okay, we have here the energy of the star, okay. So, connected sa yung mga dreams, sa yung mga pangarap, um, parang may blockage, my dear. I hope hindi 'to tao, okay? I just hope na actually, kahit tao 'to o mindset, mahirap talaga siyang kontrolin, okay. Pero, may blockage akong nakukuha dito kasi parang sinasabi dito sa card na, "Aquarius, may naghihintay sa'yong something good out there." And ang kailangan mo lang is gamitin mo itong Ace of Sword, gamitin mo lang siya, like putulin mo lang kung ano yung mga bagay na yan. So, parehas ko, my dear, i-include dito sa reading natin na posibleng yung blockage na yan ay tao, posibleng yung blockage na yan is yung mindset mo, my dear, okay? Pero kahit ano pa man siya, nagre-release siya, my dear, ng energy na parang hindi mo deserve. Like parang hindi worth it ng energy. Okay? Pero this is a confirmation na may naghihintay na magandang opportunity sa'yo ahead. Okay? As long as kinakailangan mo lang siguro maging matatag at matapang na gumawa ng mga changes and pagbabago, makukuha mo kung ano man yung bagay na yon, no? Alam mo, my dear Aquarius, ako meron akong pinanghahawakan na para masasturing ko ba na kasabihan ito, 'no? Mayroon akong sinasabi sa sarili ko everytime na pinanghihinaan ako ng loob. Kumbaga parang sinasabi ko sa sarili ko na kailangan maging matapang ako. Yung para bang aalis 'di magtatagal aalis din ako sa mundo na 'to. So anong anong kailangan kong ikatakot? Parang anong mawawala sa akin? Parang gano'n. I need to try everything. So, hindi ko ba alam kung kasabihan 'yun kasi sinasabi ko lang naman siya, my dear, sa sarili ko na parang anong kinakatakot mo, 'di ba? 'No, kailan mo gagawin 'yan 'pag nasa ilalim ka na ng ano, ng kabaong, yung mga gano'n, 'di ba? Knock on wood tayo, 'di ba? So, it works. Lagi siyang gumagana sa akin, my dear Aquarius, and nagagawa ko yung mga bagay na parang tinatamad ako or yung mga bagay na kinakatakutan ko, nagagawa ko siya, my dear, naipu-push ko siya. Lagi siya nagwo-work sa akin. Wala lang, shinare ko lang kasi malay mo makatulong din sa'yo just in case na meron kang pinagdadaanan ngayon na parang
takot or trauma sa dibdib mo kaya hindi mo mai-push yung isang bagay. So wala lang, shinare ko lang my dear kasi malay mo mag-work din sa'yo kasi nagwo-work siya talaga sa akin. Kumbaga parang mabubuhay ka na lang sa takot, 'di mo susubukan, 'di ba? Anong mangyayari sa'yo, 'di ba? Okay, next card tayo my dear. We have here the energy of the Eight of Wands. Alam mo parang may yung energy ng reading natin nagtatawag ng change at saka ng pagbabago. Change at saka pagbabago, parehas lang yun. Change, nagtatawag siya ng change, my dear. Parang meron kang kinakailangan putulin, meron kang kinakailangan gawin over here, like kinakailangan mong gawin tong si Paige, like kinakailangan mo na mag-umpisa ngayon magpulot ng mga firewood kasi walang magbibigay sa'yo ng firewood, di ba? Kumbaga parang naalala ko tuloy nung nasa probinsya ako, my dear, 'pag tag-araw pa lang, yung lola ko nagga-gathered na siya ng mga kahoy. As in, kahit malaking kahoy, maliit na kahoy, talagang naghahanap na siya ng kahoy. And pagdating ng tag-ulan, napakarami naming kahoy. So, itong energy na 'to is sinasabi dito, my dear, na parang very, very soon uulan na. So, kinakailangan mo ng kumilos, kinakailangan mo ng gumawa ng desisyon, kinakailangan mo ng i-analyze yung buhay mo, my dear Aquarius, kasi sinasabi parang wala ka naman mahihita diyan. Kumbaga 'pag umulan, hindi ka naman matutulungan niyan, parang gano'n, walang mangyayari. Okay, let me see, my dear. Next card is the energy of the Seven of Wands. You need to protect yourself, my dear. Okay? Parang kinakailangan mo mag-set ng boundaries, okay? Kinakailangan mo magsabi ng no, kasi parang may nangyayari na pagte-take advantage dito, my dear. And paulit-ulit kong nakukuha, my dear, na hindi hindi mo deserve or parang hindi worth it ng energy mo na magsayang ka pa diyan ng oras at saka ng panahon, parang hindi worth it, walang mangyayari. Sabi ko nga, may mga bagay, my dear, na puwede tayong maglabas ng energy, ng time na basta may nangyayari, may benefits na absorb nung tao na yung kung tao man yung involved, 'di ba? Walang masama. Pero kung para ka lang nakikipag-usap sa pader or wala naman nangyayaring improvement, wala naman nangyayaring change, so anong gagawin mo diyan? Anong mangyayari 'pag oras na ikaw na ngayon yung nangailangan, anong gagawin nung tao na 'yan? Wala, nga, 'di ba? Okay. Let me see, we have here the energy of the Nine of Sword. May dear, may tinitiis ka. Hindi ko masyadong maklear kung sa work ba to, sa relationship ba to, pero parang sinasabi, my dear, na kailangan nang matapos yan. Kinakailangan mo na maglagay ng boundaries, you need to say no, and yeah, kinakailangan mo na ihakbang yung mga paa mo, my dear, kasi nasasayang yung oras mo diyan. You are just wasting your time, you are just wasting your energy. Hindi talaga siya worth it, my dear. Bottom deck of the card is the energy of the Nine of Sword. I think this is the day, my dear, na i-analyze mo, lalo na kung nagbibigay ka ng second chance sa isang tao, kung meron ba siyang na-absorb. Lalo na kung taon mo nang gina-guide yang tao na yan, pero hanggang ngayon wala pa ring improvement at saka wala pa rin talagang change. Naku day, good luck talaga sa'yo. Okay? So my dear Aquarius, ito pong nasagap natin na message, energy para sa araw na ito, July 22, 2026. Kagaya po na lagi ko sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming 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 salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye. Take care of yourself. Thank you po.